Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Good day sa inyo guys. Bali ngayong araw nga pala mag-ship ako ng isda. Bali marami ring nagme-message sa akin tsaka nagtatanong kung paano nga ba daw ang ginagawa pag mag-ship ka via LBC or Flash Express. Bali ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa ko para makarating ng ligtas yung isda kahit ilang araw pa yung makalipas. Tara guys, samahan niyo ako. Guys, bali ang ginagawa ko pag yung buyer nakipag-deal na sa akin, ang una kong ginagawa is kina-quarantine ko muna yung isda. Halimbawa, ito. Yan guys, isi-ship natin yan sa Pangasinan ata. If I'm not mistaken, yan guys. Bali, 2 days siyang nandyan na hindi ko pinapakain. Tapos, ang ginagawa ko dyan guys, wina-water change ko lang yan. Once na may poop na sila na nandyan, sinasipon ko yan guys. Tapos babawasan ko yung tubig, tapos dadagdagan ko naman. Ganun lang ang ginagawa ko guys, ang pagka-quarantine ko. Shoutout nga pala sa mga umorder sa atin . Shoutout kay Boss Jaime. Shoutout kay Boss Carl Junel. Ito yung isda mo, Boss Carl Junel, naka-quarantine na yan. Shoutout din kay Boss Charles Hesron. Shoutout boss, salamat sa pag-order sa akin. At shoutout din kay Boss Clip. Ayun yung isda mo, naka-quarantine boss. Bali guys, na base nga sa sinabi ko sa inyo kanina, ganun lang naman ang ginagawa ko pag bago ko i-ship yung isda. Bali kina-quarantine ko muna yan ng 2 days. Kasi guys, pag hindi nyo kina-quarantine yung isda, ang tendency kasi niyan, halimbawa, binalot nyo siya. Ang tendency niyan, iipot sila sa plastic. Ang papatay sa kanila, yung poop nila kasi mamamatay sila sa ammonia spike. Di ba guys, kumakain sila. Tapos syempre, dudumi yan. Kaya ang gagawin nyo talaga is ika-quarantine nyo muna yan. Papataihin nyo sila ng papataihin hanggang sa wala na silang itae. Kasi pag yun talaga hindi nyo ginawa, wala. Pag binalot nyo yung plastic, syempre, hindi naman natin sigurado yung dating ng delivery, di ba? Syempre, minsan nade-delay yan o baka may lag. Kaya kahit sabihin mong tumagal siya sa biyahe, is mabubuhay siya. Kasi na-quarantine nyo siya ng maayos. Kaya ganun lang ang diskarte guys pag magka-quarantine kayo ng isda pag mag-ship kayo sa LBC. Tsaka guys, kahit saan naman siguro kayong LBC magpadala is hindi nyo na kailangan ng permit basta hindi kayo tatawid ng dagat. Halimbawa, Visayas to Visayas. O Mindanao naman kayo, Mindanao to Mindanao. Hindi na kayo hanapan ng permit guys. Sa akin naman, pag Luzon to Luzon, kahit saan sulok pa yan, hindi na ako hinahanapan ng permit guys. Kasi okay lang naman daw yun. Basta, kailangan guys, naka-secured siya, naka-tupperware, tapos merong bubble wrap, o kaya naman styro, ganun lang guys. Madali lang din naman mag-ship sa LBC. Basta ang number 1 na dapat nyong gawin is yung priority nyo, yung isda. Yan ang number 1 yung priority. Dapat i-quarantine nyo, dapat makatae na sila ng makatae. Para pag binalot nyo sila sa plastic is, hindi na sila magtatay sa plastic. Kaya kahit 3 araw pa yan, 4, pag na-delay, hindi sila mamamatay guys. Ako, subok ko na yan guys. Nakailang ship na rin ako, siguro mahigit 20 na rin. Hindi pa ako namamatay ng isda sa shipping kahit matagal. Minsan pa nga umabot yung padala ko sa Mindanao guys, umabot 10 days, ata 11 days. Umabot ng Surigao ata yun. Pero okay yung isda guys, sabi ko sa inyo. Yung mga gustong bumili sa akin dyan guys, PM nyo lang ako. Marami tayong available na isda guys. Marami tayong available. Lalo ngayon, ang dami kong fry. Marami akong palakihin guys. Yun lang. Samahan nyo ako mamaya kasi mamaya ibabalot ko na to tapos punta tayo ng LBC guys. Let's go! Guys, bali ang una kong gagawin is kumuha ako dito ng lagayan. Kasi lalagyan natin to ng anti-stress liquid. Yan guys, bali kumuha lang ako ng tubig sa aquarium. Tapos, ang gagawin ko guys, papatakan ko nito. Ito guys, ito yung number 1 na nilalagay ko para sa anti-stress ng isda. Ayan, Acryflavin HCl. Mabisa to guys, kahit sobrang tagal ng dating ng isda nyo, hindi na i-stress yung mga isda. Kasi dahil dito, mabisa to guys. Ayan o. Sobrang bisa niyan guys. Meron na ito sa Toktik ko.
Search nyo na lang, Acriplabin by Noah Aquatics, guys. Patak lang natin yan dito, guys. Mabisa yan, guys. Aray ko. Guys, balot na natin yung isda. Yan. Yan, ganyan lang ako maglagay ng tubig, guys. Dapat hindi ganun karami. Tapos, pagtapos niyan, lalagyan ko na nitong tubig na may anti-stress. Yan. Yan, guys. All goods na yan. Ganyan. Bali, ganyan lang kalaki, guys. Kasi ito natin siya ilalagay. Yan. Ito, guys. Dapat sakto lang siya. Yan, ganyan. Diba? Ganito lang, guys. Dali lang mag-shoot ng isda, guys. Basta, number 1, quarantine nyo lang. Yan ang wag nyong kakalimutan, yung pagka-quarantine ng isda. Kasi pag yan, kinalimutan nyo, guys, sigurado, madededs yung isda nyo. Baka wala pang ilang oras sa biyahe, deads na yan dahil madededs yan sa ammonia spike. Yan. Yan, guys, ganyan lang. Ganyan lang ginagawa ko. Pero ito, guys, idodoble ko pa to. Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo na ganyan na magiging itsura niya. Tapos, dadalhin na natin yan dun sa LBC. Mamaya, samahan nyo ako papuntang LBC. Kasi dun, magpipill out tayo para makita nyo rin kung ano yung mga pinipill outan na papel pag mag-ship sa LBC, kung ano yung mga nilalagan, name, address, ganyan. Madali lang, guys, promise. Sobrang dali lang. Kaya ito, okay na to, guys. Ibabalot ko na lang yung tatlo pa doon na papuntang Pangasinan, Batangas, tsaka Bataan. Guys, okay na. Hindi makakalimutan yung sticker. Ito dapat meron yan sticker. Di ba, guys? Hindi mawawala yan, guys. Matik meron yan sticker. Lalagay natin yan dito, guys. Matik yan. Guys, habang nagbabalot ako, pagtingin ko sa tank ng mga breeder ko, meron ako nakitang fry, mukhang may bumubuga dito, guys. Kaso, sa kasamaang palad, meron ding bumaliktad na breeder, guys. Kawawa naman, Ano namang nangyari dyan? Sa bagay, guys, matanda na rin kasi yan. Siguro mga 5 to 6 months na rin sa akin yung breeder na yan. Marami nang inanak sa akin yan, guys. Kaya okay lang. Tingin ko nga siya yung nag-drop, Baka nag-drop pa siya bago siya mamaalam, guys. Wala, ganun talaga. Pag may nawala, may kapalit. Yon, guys, tapos na tayo magbalot. Tara, i-montage natin yung mga isi-ship natin sa LBC. Tara, guys, punta na tayo sa LBC. Baka gabihin pa tayo. Let's go. Guys, tara, ito na. Pupunta na tayo sa LBC. Let's go. Samahan nyo ako, guys. Guys, dito na tayo sa SM Novaliches. Tara. Madami-dami to. Dito na tayo, guys. Medyo ginabi na tayo, guys. Yan, nandito na tayo, guys, sa LBC. Hindi na tayo sa LBC, guys. Bali dyan, guys, una nyong gagawin ay mag-fill out nyang sticker. Yan yung ididikit dun sa box para malaman din ng taga-deliver kung saan ipapadala. Bali sulat lang dyan yung name ng magpapadala, address at contact number. Tapos sa baba naman ay yung details ng recipient. Same lang din, name niya,
Tapos sa address, ang isusulat nyo kung ano yung binigay ng buyer nyo na address ng LBC branch. Or kung door to door naman, yung address niya ang ilalagay nyo. Mahalaga din na tanongin nyo si buyer kung ano ang mas prepared niya. Kung door to door ba or pick up sa branch. Mas mataas nga lang ang singil ng door to door kasi ihahatid na mismo sa bahay nila. Tapos, dyan naman sa likod guys, ay may chechikan kayo dyan kung cash on delivery ba or cash on pick up. Yung cash on delivery ay kung door to door. Cash on pick up naman ay kung pipick upin niya sa LBC branch. Tapos, sa baba naman ay kung may sisingilin pa kayo kay buyer pabalik sa inyo, ay check nyo lang yung add shipping fee. Pero kung wala naman ay check nyo lang yung shipping fee only. Tapos sa baba naman ay pili kayo kung saan nyo gusto bumalik yung perang ibabayad nyo para mapadala yung isda. Kung gusto nyo ng branch pickup ay i-check nyo lang yung una. Bali magsisend si LBC ng tracking number o reference number once na-receive na ni buyer yung isda. Tapos pwede nyo na makuha yung binayad nyo. Parang sa Palawan lang din yun pag kukuha kayo ng pera. Tapos yung isang pagpipilian naman ay true bank account. Check nyo lang yan. Tapos lagay nyo details ng bangko nyo. Tapos pag na-receive na ni buyer yung isda is papasok na lang sa bangko nyo yung binayad nyo. Yan guys, all goods na. Pa-sure paper na. Bali dyan nais ko na para mabilis na lang maibox yung mga isda. Bali dyan binax na ni ma'am isa-isa. Bali ang shipping fee nga pala ay 185 pag pick up. Tapos pag door to door naman ay 249. Bali nung tapos na i-box ni ma'am ay niresibuhan niya na. Guys, waiting pa rin tayo dito. Nire-resibuhan na ni ma'am yung mga papadala nating isda. Waiting ulit tayo guys. Bali lahat nga pala yan ay kailangan ko bayaran para ma-deliver. Tapos yung mga sinabi ko kanina babalik din naman sa akin ang binayad ko pag na-receive na nila yung padala kasi babayaran din naman nila yan pagdating sa kanila. May kaltas nga lang ng piso kada padala pag bumalik na sa'yo. Grabe ang mahal ng kaltas, haha. Mabalik tayo. Bali, antay na lang natin matapos yung tinatype ni ma'am tapos all goods na. Siguro darating yung isda sa inyo sa Miyerkules. Sa Miyerkules darating yung isda sa inyo. Abangan nyo na lang. Saglit lang yan. Guys, 'di ba? Sabi sa inyo napakadali lang magpa-ship sa LBC. Diyan nga patapos na ako. Pipirmahan ko na lang yung mga resibo tapos all goods na. Guys, tapos na tayo. Tapos na tayo resibuhan. Okay na to. Bale ito pipicturean ko na lang to tapos i-send natin sa mga umorder sa atin, sa mga buyer natin. Kasi dito sila magre-reference ng yung reference number. Dito nila titignan. Tsaka sabagay, iti-text naman sila pag dumating na yung parcel nila dun sa LBC branch. Guys, bali pauwi na tayo. Nag-request lang si Mrs. na bumili tayo nito. QQ ramen. Waiting lang tayo dito guys sa labas. Kasi take out naman Bali guys, sa mga nagtatanong tsaka mga naguguluhan dyan kung ano nga ba yung COP o cash on pick up. Ang gagawin nyo guys, pag nagpadala kayo sa LBC, yung COP na yan guys, babayaran nyo muna yung parcel. Babayaran nyo muna yon bago ipadala. Bali sa teller, magbabayad kayo ng kung pick up or door to door, babayaran nyo yon. Tapos, pag na-deliver na dun sa pagdideliveran, yung parcel or yung isda, pag na-pick up niya na, tsaka sa inyo babalik yung binayad nyo. Bali guys, sa likod, bali yung pinakita ko sa inyo yung sticker kanina, di ba, yung sa likod. Yun, bali check nyo doon kung kung COP or cash on delivery. Yung cash on delivery, yun yung door to door. Yung COP, yun yung cash on pick up, yung pipick upin niya mismo sa LBC branch. Sa akin naman, lagi kong pinipili pick up sa LBC branch kasi nga, lagi naman ako nagpapadala sa LBC. Kumbaga, pag na-receive niya na, tapos mayroon na naman akong ipapadala, pupunta na naman sa LBC, yun pambabayad ko rin sa bagong ipapadala ko. Parang ganun, paikot-ikot lang guys. Pero pag true bank account yung pinili nyo, usa siyang papasok sa bangko nyo, yung binayad nyo nung una. Ganun lang guys. Bali, ganun lang kadali naman mag-ship. Napakadali lang. Una,
Una, quarantine isda, 2 to 3 days. Bahala na kayo, basta 2 days pinaka minimum. Quarantine nyo muna. Wag nyo pakainin yung isda. Tapos siphon ng poop, water change, ganun lang. Basta patayihin nyo lang siya, wag nyo siyang papakainin. Tapos, sunod, pag after 2 or 3 days, balot nyo na. Tapos yung pinakita ko sa inyo kanina, nasa inyo na yun kung lalagyan nyo ng acriplabin o hindi. Pwedeng maglagay o pwedeng hindi, okay lang din yan. Basta na-quarantine nyo ng maayos yung isda, guys. Hindi yan mamamatay kahit 4 to 5 days pa yan or kahit 10 days pa. Hindi yan mamamatay sa biyahe, promise yan, guys. Tapos, pag nabalot nyo na, okay na, punta na kayo sa LBC, yan. Tapos yun, mag-fill out lang kayo. Fill out nyo lang, tapos bigay nyo kay ma'am. Tapos ibabalot niya, riresibuhan, babayaran nyo. Yun, tapos okay na. Tapos pag na-receive niya, yung binayad nyo sa LBC, babalik din sa inyo, pipick upin nyo. I-notify naman kayo ng LBC kasi maglalagay kayo doon ng cellphone number. Ite-text nila kayo pag na-receive na yung pinadala nyo. Tapos pag na-receive na yung pinadala nyo, tsaka nyo na pipick upin. Within 1 month naman yung guys, hindi na expired yun. Kahit bago mag-isang buwan, bago nyo kunin yung binayad nyo, okay lang yun. Yun, ganun lang kadali mag-ship guys, di ba? Kaya guys, sa mga gustong umorder sa akin dyan o bumili, PM nyo lang ako guys, can ship tayo. Luzon, Visayas, Mindanao ha. Tapos guys, na-reach na natin yung 200 subscriber at 270 subscriber na nga ako eh. Salamat sa inyo ha. Okay guys, yun lang muna ngayon. Kung nagustuhan nyo yung video natin guys, huwag nyo kalimutan mag-like and share. Tapos subscribe nyo na rin ako guys para updated kayo sa mga susunod kong video. Yun lang muna ngayon guys. Salamat sa pagsama.